Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 6 ng Oktubre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay 6:43 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Alan Peter Cayetano na kung saan siya ay nananawagan ng mass resignation at saka snap election. Ayan po ang tatalakayin natin ngayon. Ang title ko po ngayon ay Wala sa Hulog ang proposal ni Alan Peter Cayetano, resign all and snap election. Yan po wala po sa hulog yan. Opo. Ewan ko ba ano ang pumasok sa isipan niya, kung nagmamagaling siya o hindi ko malaman kung anong iniisip niya Pero siguro papasok sa isipan nyo, lalo na yung mga bata, yung hindi naobserbahan yung martial law, ay siguro hindi alam. Ngayon, ay ako po ay 67 na ako 67 years old. At ikikwento ko na lang po sa inyo bakit nagkaroon ng snap election nung panahon po ni Tandang Marcos. Yung Ferdinand Adralin Marcos. 1986, Hindi, 1985 ata nagkaroon ng snap election. Opo. Pero ang dahilan po noon ay iba ngayon. Ang dahilan po noon kaya nagkaroon ng snap election kasi 1965 po nanalo na yan si Marcos ng pagka-presidente. Grade 1 po ako noon. Naglaban sila ni Diosdado Macapagal. Opo, incumbent si Macapagal ay wala naman na nanalo noon na incumbent. Nanalo si Marcos. Incumbent si Diosdado Macapagal, yang tatay ni Gloria Macapagal Arroyo. Naabutan ko yan, presidente yan. Ngayon, ay 4 years lang ang isang term noon Pero pwede kang mag-re-election. Ang nangyari ay nag-re-election si Marcos 1969. Ang kalaban niya noon si Osmeña. Opo, nanalo siya. First time in the history po ng Pilipinas, nanalo sa re-election ang nakaupong presidente. At marami pong kumu-question dyan. Marami po. Ang sabi nila, dinaya o malaking dayaan. Okay, 1969 po yan 19 plus 4, 1973 ay hindi na siya pwede kasi nga nasa konstitusyon po ay isa lang isang re-election So hindi na siya po pwede. Ngayon dineklara niya po ang martial law September 21, 1972. Kung hindi ako magkamali ay second year high school po ako noon. Opo, dineklara niya ang martial law. Ngayon, ay dahil sa martial law, ay wala nang eleksyon. Opo. Pero, hindi ko alam kung kailan tinanggal yung martial law Hindi ko alam. Hindi ko na matandaan Pero
binago niya ang konstitusyon po eh. Opo, binago niya ang konstitusyon at inaprubahan sa plebiscite. Inaprubahan po yan. Kaya tayo nagkaroon ng Prime Minister at saka Presidente noon. Ang Presidente si Marcos. Hindi ko alam kung inihalal siya o plebisito pa rin eh. Hindi ko maintindihan eh. Ang alam na alam ko, ang kauna-unahang Prime Minister ay si Cesar Birata. Opo, yan po ang kauna-unahang Prime Minister. Opo. Ay ngayon ay mas mataas pa pala ang Presidente eh, kisa sa Prime Minister eh. Para lang ang nangyari noong kay Cesar Birata, punong ministro lang siya ng mga sekretary ng National Defense, ganyan, ng Education, ng Finance. Ganun po, siya lang ang punong ministro. Kaya wala din ang power ay naandun pa rin kay Marcos. Ngayon, tanda ko yan, 1978. Kasi kung ako noon eh, third year engineering na ako noon eh. At advanced ROTC ako noon, nagbantay kami ng mga presinto. Opo, mga presinto yan. At ito si Ninoy Aquino, nakabilanggo yan eh, pero kumandidato yan under sa laban ng pagkasenador. Natalo sila lahat ata. Hindi ko alam kung nanalo ulit si Marcos. 1970. Hindi. Basta ganun yan. Mayroong umupo sa senador. Ngayon, hindi ko rin alam kung mayroong isang presidential election. Mayroon. Yung si Alijo Santos na taga Bulacan po yan. Naglaban sila ni Alijo Santos. Tanda ko yan. Pero hindi ko na malaman kung anong year. Kung 1982 o basta naglaban yan si Alijo Santos. Tinignan ko po ang biodata ni Alijo Santos ay wala naman palang kwenta eh. Walang kwenta. Parang pinatakbo lang niya para may makalaban siya. Kung hindi ako magkamali, 1982. Opo. Kasi engineer na ako noon eh. Nagtatrabaho na ako. Ay nanalo siya. Naglaban sila ni Alijo Santos. Ang qualification lang po ni Alijo Santos ay naging governor ata siya o congressman ng Bulacan. Pero appointed lang siya during the war. Opo. Appointed lang. Ngayon, pero naging defense minister ni Magsaysay ata. Defense minister siya ni Magsaysay. Yun ang qualification niya. Hindi ko alam kung nanalo siya as governor minsan na tumakbo siya ng may halalan. Hindi ko alam pero yun lang ang qualification na. At naging siya yung parang Bucor Bureau of Correction na siya ang pinakamataas doon. Parang ganun kay Bantag. Opo, ganun. Nagwagwardya sila doon sa Bureau of Correction. Pero siya ang pinakamataas. Yun atang huli niya. Huli na posisyon niya sa gobyerno, si Alijo Santos. At yun nga, kumandidato siya, nilabanan niya si Marcos. Marami nagsasabi, kaalyado niya rin si Marcos at pinatakbo lang siya kasi wala nang gustong lumaban eh. Wala na. Kahit na isang tao, sila Raurel, yung magagaling na tao, ayaw nang lumaban kasi
parating talo eh. Yun po ang issue dyan noon. Kaya, noong hindi ko alam kung 1985 o 1984, napanood ko po sa TV, in-interview yan si Marcos ng mga foreign correspondents, mabibigat po ang mga tao. Yung mga foreign correspondents, mga media people, pumunta dyan sa Malacanang, in-interview siya. Diretsahan, sinabihan siya, ay dinadaya mo naman daw. May balita, dinadaya mo lang daw ang eleksyon, kaya ka nananalo. Oh, are you willing to call an snap election? Yes, sabi niya eh. Yun po yun po ang dahilan yan. Kaya mayroong snap election noong 1985 ata yan. At lumabas na dinaya na naman niya. Dinaya niya ang eleksyon. At yun na nga, yung nag-walk out po yung mga yung mga nagtatali sa diyan sa Green Hills, diyan sa Lasal Green Hills ata yan. Nag-walk out yung mga computer, mga operator, mga halos wala pang nakakaalam ng computer noon. Pero mahigit ata silang 30 ang nagtatali doon sa tally board ng NAMPREL o ng Commission on Election. Recognize po yan ng Commission on Election yung NAMPREL noon. Ngayon ay may pinagagawa sila na baguhin yung tali. Pinagagawa sa kanila ay umangal sila, nag-walk out sila, hindi namin kanya magagawa yan. Yung 30 na computer expert ata yan tawag dyan o computer literate. Oh. Ayan po ang istorya dyan. Yung kaya nagka-people power. Yun pero yung call for snap election, ang nagpatawag po niyan ay mga foreign correspondents. Doon sa Malacanang, napahiya si Marcos, kaya itinuloy niya na magkaroon ng snap election at ang lumaban sa kanya ay si Cory. Ayan po. At nagka-people power kasi nga ay nag-testify na ito si Enrile na dinadaya lang nila ang eleksyon. Ayan po. Kinuwento ko lang po sa inyo para alam natin ano ang pinanggalingan ng snap election noong kay Tandang Marcos nung naglaban sila ni Cory Aquino. Ngayon ay itong panawagan ni Alan Peter Cayetano, wala po sa hulog yan. Una-una ay siya nakaupo siya o politiko siya Ang nanawagan noon ay mga foreign correspondents, mga media people. Ay ngayon, nakaupo siya, hindi ba? At saka isa pa, kaya nanawagan na ng snap election noon, ang mga tao naniniwala, hindi na siya aalis sa posisyon Si Marcos, hindi na aalis. Ay ito hindi pa naman natatapos ang term ni ni Bongbong Marcos, hindi pa natatapos. Bakit magtatawag ka ng snap election? Although na ako naniniwala po ako na dinaya lang yan. Dinaya lang nila yan. Ay kasi nga ang bumilang po niyan ay yung machine, yung vote counting machine ang bumilang. Yan po ang bumibilang. Kaya nung 2019, dinaya din yun. Nung 2022, dinaya din yan. Aywan ko lang itong 2025, parang mayroon ding pandaraya dyan. Kasi paanong nanalo yan si Bato de la Rosa na isinusuka na ng tao yan? Paano mananalo si Bongo na isinusuka na rin ng tao yan kasi nga senador lang siya ni Duterte yan Kaya sa susunod dapat ilaban natin ay na lang. Manual counting na lang. Ganon sa nangyari nung isinuka po ng tao si Nicky Cositing, isinuka yan Ayaw na ng mga tao dyan kay Nicky Cositing, kay TC Aquino Orita at saka si
si Francisco Tatad. Isinuka po ng mga tao yan. Nung impeachment ni Irap. Kasi sumayaw Sumayaw si Kiko Siting. Ngumisi. Nanalo sila not to open the second envelope. Nanalo sila. Nagbutuhan sila. Ngayon, nakita, ngumisi si Kusiting parang tumawa. Ito naman si Tesi Orita nagjig parang sumayaw sa katuwaan nila. Ito naman si Tatad napakayabang. Let us divide the house. Sabi niya let us divide the house. Ay sabi ko noon ay delikado ito. A house divided cannot stand. Nakasulat po yan sa Biblia. A house divided cannot stand. Ay bakit i-divide mo yung house? Sa walang kwentang tanong, hindi ba? Walang kwenta yung Hindi pwedeng i-divide ang house kung ganun lang ang tanong, to open or not to open. Kasi ang gusto po ng lahat ng tao, makita ang mga ebidensya. Ay bakit hindi mo i-open yan? Ayun, pinagalitan sila ng tao. Kahit na umiiyak na sila, yung tatlo po, umiiyak na yan. Kumandidato yan, humihingi ng tawad, kasi kumandidato sila ulit humihingi ng tawad, umiiyak, nagsisisi daw sila doon sa ginawa nila, pero hindi na sila ibinoto. Hindi na sila lumabas. Kahit na nga congressman, hindi na sila lumabas Kasi nga isinuka sila ng mga tao. Ay ngayon, wala Kahit na isinusuka ng tao to si Bungo, at saka si Bato de la Rosa, at saka si Amy Marcos, nananalo pa rin. Kasi nga ang bumibilang ay machine. Ayan po Okay, ikuha na natin, padaanin na natin, dinaya nilang eleksyon. Dinaya nila noong 2022, kaya nanalo si Bongbong Marcos. Ay pero pinayagan na po ng tao yan Pinagkaloob na nila sa Diyos. Yun ang tawag dyan. Nanalo nga pero dinaya nila. At isang proof po niyan, bakit malakas ang loob ni Sara na sabi niya papatayin niya si Marcos, gusto niyang patayin si Marcos, yung mag-aanak, hindi ba papatayin niya, pati si Romualdez bakit? Ay kasi nga dinaya lang nila nang dahil sa kanila. Nadaya yan, pinayagan nila. Kaya sila ang promotor, nakikita ko dyan. Sila ang promotor. Kaya ganun na lamang ang sama ng loob. Pero ang Diyos po, gumagawa po ng paraan yan. God is the most powerful. May plano ang tao, may plano sila na ganyan ang gawin nila. Hindi sila sisitahin sa mga korupsyon nila, ipapaupo nila si Marcos, pauupuin nila yan ng 6 na taon, pero nga ay nag-away at wala na tayong pakialam dyan at hindi natin alam na mangyayari yan. Ako nga hindi ko alam na mangyayari yan ganyan Ang tinatanong ko na lang po sa Panginoon, Panginoon, paano ito? Paano makakalaya si Dilima? Ay ang nanalo ay si Bongbong Marcos ng kaalyado nila. Yan na lang po ang panalangin ko. Pero may sinusundan po ako, Panginoon, si 7 years lang Si Trillanes po lumaban sa korupsyon, nabilanggo. 7 years lang po At saka si Ninoy Aquino, nabilanggo din po yun. 7 years din, nakalaya. Ay paano nangako ito si Dilima? Paano makakalaya ito? Ayan po. Dahil nga sa panalangin siguro ng mga tao, umiiyak ng mga tao, ayan, nag-away-away na sila. Nag-away-away na. Kaya hanggang sa umabot po ng ganyan na ang nangyari, hindi ba? Papatayin na si Marcos. At ito naman si Alan Peter Cayetano, ang nilalakad niya ay snap election.
ay kasi nga ay nag-away-away na hindi ba? Hindi na nila makontrol si Marcos At ang masama pang ngayon ay kasi po si Marcos 6 na taon po yan na nabakante. 6 na taon po yan na wala siyang koneksyon sa Senado. Wala siyang koneksyon yan. Wala siyang insertion yan. Kaya malinis siya. At saka yung iba pa dyan, si Soto, 3 years yan, walang insertion yan within 3 years kasi huminto siya Term limits po Pati si Lacson, huminto po yan ng 3 years. Walang mga insertion yan. At lalo na si Pangilinan at saka si Bam Aquino, 6 years po yan Natalo po sila yan Sa 8 diretso, hindi ba? Natalo sila malinis sila yan. Kaya pwede nilang sitahin ngayon itong sila, Chis Escudero, si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada. Pwede nilang sitahin yan. At saka si Risa Ontiveros. Pwedeng sumita yan. Bakit? Ay, oposisyon yan Hindi nga ako naniniwala dyan sa sinasabi ni Anthony Taberna Kalukuhan po yan. Nasasabi ni Anthony Taberna na may insertion si Risa. Wala po kasi nga paanong papaboran yan ni Chis Escudero? Paano? Na oposisyon yan. Common sense lang naman Paano bibigyan ng insertion yan? Nakalaban niya si Chis Escudero. Oposisyon nga siya kaya ito, namimilipit na ngayon yung mga kabig ni Duterte. Kasi sila ang nagpasasa Kung magnakaw sila ng pira ng bayan, with impunity. Walang walang batas-batas Diyan sila nagkamali. Kasi nga may uupo na malinis Ipagpalagay na mayroon sila Lacson noon, nung 3 years ago. Pero itong 3 years na hindi sila nakaupo, wala yan. At doon lumabas ang pinaka mabibigat na korupsyon. Dahil nga sa sinabi ni Duterte, sino ba ang tagakuha dyan? Sabi niya, ihulog natin sa hagdanan. Gusto nilang ihulog sa hagdanan ng Malacanang, yung kuha, at dilalakas ang loob Palakpakan nga hindi ba? Pati nga si Amy Marcos kasi siya ang sinisita ng kuha noon. Yes! Sabi ni Amy Marcos, ihulog daw yung kuha. Sino ba ang tagakuha dito? Sabi ni Duterte, ay presidente si Duterte. At lalakas ang loob ng mga magnanakaw na magnakaw. Hindi ba? Kaya siya nga ang gumagawa para magnakaw na magnakaw. Tama yung findings ng mga tao na nakikita ko sa vlogs. Lumaki ang pagnanakaw dahil kay Duterte. Nagkalakas loob at naging bilyon po ang ninanakaw nung panahon ni Duterte. Bali, wala nga yung kila Indrili yung 100,000. 175,000 kay Kwan kay Bong Revilla. 150,000 ata kay Jinggoy Estrada, 125 kay Indrili. Nabilanggo sila yan, hindi ba under kay Noynoy Aquino? Pero walang kwenta pala yan kasi ngayon ay bilyon Joel Villanueva, hindi ba? 12 billion, hindi ba? Ayan po, hindi ba? Ngayon, kaya ito naghahanap ng stop election ito o isinusulong ni Alan Peter Cayetano kasi nga nachichik sila At palagi ko hindi papaboran ng tao yan. At yan nga, ang tawag ko dyan, wala sa hulog. Nachichik sila. Kaya gusto nilang palitan ang liderato. Ayan po. At wala na silang magawa dyan. Kasi nga, yung mga tao, suportado si Marcos. Ako, suportado ko ngayon si Marcos. At nakikita ko po na ginagamit ng Panginoon si Marcos. Nakikita ko po yan. Hindi ako, bihira akong maglagay ng mga kuwang ko, ng mga panukala ko kung idadamay ko ang Diyos. Pero nakikita ko po yan
Noon pa yan, noong nag-away na. Nakikita ko na gumagalaw na ang Panginoon at ginagamit ito sila Marcos, si Bongbong Marcos. I-share ko lang po sa inyo na wala po yung stamp election na yan, walang kwenta yan. Ito po isi-share ko Isaiah 40 verse 23, He brings the princes to nothing, He makes the judges of the earth useless. Sino po ang gumagawa nito? Ang Panginoon po. Kasi ang Panginoon po, kung naniniwala man kayo o hindi, ang Panginoon po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At kaya niyang gawin yan. He brings the princes, yan mga nagmamagaling, hindi ba? Yan mga nagpapanggap na hari, hindi ba? Si Kibuloy, hindi ba? He bring the princes to nothing. Ayan, yang si Duterte, na ang sabi niya ay stupid daw ang Panginoon. He bring the princes to nothing. Gagawin po ng Panginoon yan. And He makes the judges of this earth useless. Kasi siya mismo yung judgment niya ang mananaig. The judgment of the Lord is right, and they are righteous altogether. Ayan po nakasulat. Pero yung judgment po ng mga hurado natin dito sa Pilipinas, yung mga gods of Padre Paura, wala yan. Bakit? Ay, nababayaran po yan Hindi po ako nagsasabi yan. Ang dami ng tao nagsasabi yan. Kaya nga ito, nakasulat dito, He makes the judges of the earth useless. Daniel 2 verse 21, He changes times and season. Hindi ba? He removes king and He set up king. Hindi ba? Pwede niyang tanggalin ang mga pangulo o pwede niyang tanggalin ang mga hari at naglalagay din siya ng mga hari. Ayan po. Sino po yan? Ang Panginoon po. He changes the times and season. Hindi ba? Binabago niya ang mga panahon at ang mga, oras ata yan hindi ba? At tinatanggal niya mga hari at pinapalitan niya mga hari at saka naglalagay siya ng mga hari. Ayan po hindi ba? Naghari-harian noong si Duterte, kasama yan si Kibuloy, ipasara yung ABS-CBN. Pinasara nila, hindi ba? Parang hari, hindi ba? He gives the wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Ayan po. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Ayan po. Mga wala silang understanding yan. Wala. Kasi mura nila ang Diyos, hindi ba? Ayan po Proverbs 29 verse 4, By justice, a king gives a country stability. Ayan po. Hindi na po tayo stable dahil nga dyan sa panahon ni Duterte. Ay hamak mo yan si Martires, ombudsman yan, hindi ba? Mabuti si Bueng Remulla kahapon na talaga na ay ang ginagawa ni Martires, si Martires ba yan? Yung dating ombudsman, wala na raw hindi na pwedeng kunin ang ang salin kaya nga walang justice kung ganun. Paano mong i-check ngayon? Pero kahit na ganun ang ginawa niya, ipagpalagay na si Martires ay 7 years na naupo dyan at walang salin, pwede namang kunin yung salin Even yung sa 8 years o yung 9 years na mayroong record, pwede yun. Ikumpara ngayon. Ikukumpara natin ngayon. Ganun po. Kaya wala din silang lusot yan Pero ang sinasabi lang dito ay, by justice, a king gives country stability. Ayan po ang ginagawa ni Marcos ngayon. Naglalagay siya ng hustisya.
pinapalo up yung mga nagnakaw o kaya ay inaasuntuhan. Ayan po ang hustisya. Oh. But put those who are greedy for bribes, tear it down. Ayan po. Yung mga tumatanggap ng lagay o yung ganyan, mga insertion, hindi ba? Ayan, si Joel Villanueva, no? He tear down the country. Yan po ang ibig sabihin niyan. Sila ang nagwawasak-wasak ng ating bansa. Nakasulat po eh. O, basahin nyo muna at babasahin ko ulit, no? By justice, a king gives a country stability, but those who are greedy for bribes, hindi ba? Sino yan? Ayan, sila Chis Escudero, hindi ba? Si Joel Villanueva at saka at totoo po yan kasi may nag-testify na eh. 2 o 3 tao na yan eh. O, may record naman sa mga kinukuha nila dyan sa PIRA. Hindi ba? Sa DBM, hindi ba? O sa KUA. O, but the greedy for bribes, tear it down. Ayan, winawasak nila ang bansa. Ayan po, hindi ba? Kaya nga ito, gustong-gusto ni Alan Peter Cayetano mag-iba na ng plataforma o ng pamumuno. Tanggalin na si Marcos. Ay hindi po papayag ang mga tao dyan. Kasi nakikita po ng mga tao, ginagamit si Marcos ng Panginoon para ikuan sila ito. Nagsimula yan sa salitang tambaluslos. Noong nag-away-away na sila. At ngayon, wala na, hindi na mapigilan yan. O sige po, hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay nakakuha tayo ng wisdom sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.